Hi guys! Magandang gabi. Welcome back dito sa Gandara sa your channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli, nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kajismosang Kim Pao upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chiu and Paula Avellino. And syempre para sa gabing ito, ayan, papatol muna tayo sandali. Dahil binabaliktad ang katotohanan. Huy, grabehan na. Anyway, bukod dyan, sa ano na yan, mga pag-uusapan natin about sa paglilinaw, lalo na pagdating kay Kim and Paolo. Pag-uusapan din natin itong ginawa ni Paolo Avellino, lalo na po kanina na nakapagpa-atras dito kay Kim Chiu. So, ayan, napakapilyo rin naman nga kasi talaga nitong si Paolo Avellino. And lumalabas lang yung side niya na yan or lumabas lang yung side niya na yan na nakikita ng public because of Kim Chiu. Lakas makahawa. Totoo nga. Isa kanilang dalawa. Si Paolo yung mas nag-a-adjust. Na-adjust ang ugali para kay Kim. Nahahawa na ng energy. But before that, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang po na pindutin ninyo ang subscribe button at notification bell na nandiyan sa baba para mag-updated ka rin at ma-notify ka rin tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Basta po mga balita na may kinalaman kay Kim Chiu and Paula Avellino, sagot na natin yan. And eto na nga, update po muna tayo tungkol dito sa komento ng ating mga subscribers na nagdaan nating update. So, pag-usapan nga natin to from Madam Highway. Grabe naman, dami pong username. Highway pa talaga yung napili nyo. Tataba ng utak. So, sabi dito ni Highway, it's the other way around. Si Paulo ang naghahabol at matiyagang naghintay ng taon. Yes, true. So, ito yung sinasabi natin na pato lang tayo. Kahit konti. Kasi ba naman binabaliktad nga po yung katotohanan, ang sitwasyon. Si Kim na raw yung habol ng habol ngayon kay Paulo. And kung sakali, anong pake mo? Charot. Charot lang. Hindi ganun si Kim. Hindi niya ugali na ipagsiksikan yung sarili niya sa taong ayaw po sa kanya. Lalo na pagdating sa lalaki. Ano sila? Hello? Dami kayang naghahabol kay Kim Chiu. So, it's other way around. Si Paolo talaga yung naghahabol sa kanya. Tagal po kayo inintay niya yan. Napaka-consistent ni Paolo sa mga interviews niya. Naku, ang dami na natin nila mga dating videos si Paolo Avellino na nagpapatunay and mga dating post na nagpapatunay pero ang dami pa rin nega. Halata mong mga mga mema na lamang, mga mema na lang, maipilit na lang talaga yung gusto nilang mangyari. Anyway, sabi pa dito, grabe naman yung habol ng habol. No need na humabol sa lalaki. Daming nagkakagusto kay Kimi. So, yan yung sinasabi natin. And take note, mayayaman, hindi basta-basta. Ang dami nagpapadala ng regalo kay Kim, pero hindi niya tinatanggap yung iba. Kasi, malinaw sa kanya siguro kung sino talaga gusto niya. Kahit pa, hindi yan nasisilaw sa pera. May mga stable, financially stable na nililigaw kay Kim, napaka may yayaman. Bis nga sa chika ko na panood nyo na yon. Hindi pumapato si Kim tapos sasabihin nyo hahabol siya kay Paolo Avellino. Di yan totoo. Dami kayo nagkakagusto kay Kim Chiu. Samantala, sabi naman dito na Edward, sana naman iba na ang kapartner ni Kim. Si Anjo Piterera. Sino po si Anjo Piterera? At Jake Ejercito naman. Sana iba naman ang kapartner ni Kim, huwag naman si Paolo. Ang dami daw andyan, si Jake Ejercito at si Anjo P. So, naku, wala naman tayong magagawa. Yes, may kanya-kanya tayong bet at hindi ko babasagin kung ang bet mo ay si Jake for Kim Chiu. Hindi ko yan babasagin. Bala ka sa buhay mo, taste mo yan. Ngunit konting paalala lang na huwag kang umasa na madidinig ka
Lalo na kung kalaban mo ay milyon na Kim Pao fans. Siyempre, mas matimbang yung marami, 'di ba? So, yun, huwag kang umasa. Dahil kung gusto mo, abay siguro mag-pray tayo ng mag-pray tayo ng malala para baka sakali dinggin din kayo. Dumating yung araw, 'di ba? Pero sa ngayon, wala eh. Talagang nakakasa na nga eh. Parang may nakakasa ng project. Next project ang Kim Pao. Based sa nag-interview ni Paula Avellino na meron tayong dapat, kami pala hindi ka kasama doon, na kaming dapat na abangan na about lalo po sa mga projects nila. So, yun. Tama ba ako sa interpretasyon ko? Pero yun yung pagkakaintindi ko sa sinabi ni Paolo na hindi niya talaga bibitawan si Kim. May next project pa na gagawin ang Kim Pao. Samantala, sabi pa dito ni Madam Rebecca, ay sorry mga basher, hindi ugali ni Kim ang naghahabol ng lalaki. Loyal siya kung makipagrelasyon, pero kung paghahabol ang pag-uusapan, that's foul. Sorry to disappoint mga basher kasi hindi malandi si Kim at hindi siya ang nasabihan ni Paulo na malandi. Naku, nalala ko na naman yung interview na yun. Hi! Hindi si Kim Chiu yun. Hindi rin si Kim ang inayawan ni Paulo para makatrabaho uli sa isang project na naman. Kasi hindi si Paulo magsasawa na makatandem si Kim. At mga bashers, please take note. Consistent si Paulo sa sagot niya. Hindi siya magsasawa na makatrabaho si Kim. Ayan, louder po Madam Rebecca and paki-caps lock para mas lalong madiin. Para mas masakit yung sampal na yan sa kanila. Hindi po talaga magsasawa siya na makatrabaho si Kim Chiu. Samantala, dumako naman tayo dito sa pinaka-sentro ng ating update ngayong gabing ito. Tungkol nga sa kaganapan po ng Kim Pao. So, nakikita niyo itong video na to. So, ayan, ito nga po ang pinaka-highlight sa naging happenings ng Kim Pao sa kanila pong mall show na hanggang ngayon talagang alam ko hanggang bukas hindi po yan basta-basta makakalimutan ng fans. Nakita niyo yun, napa-atras bigla si Kim Chiu sa ginawa ni Paula Avellino. Paano ba naman kasi, even ako, kala ko ihahalkan na talaga ni Paolo si Kim pero it's a prank lang pala. Pupunasan lang naman ng pawis ni Pao si Kim. So, ayan. At talaga naman pong napa-atras po si Kimi sa ginawa ni Paolo Avellino. Parang hahalkan kasi talaga. Pero, kung yan po ay masarap sa ating mga mata, ay meron din naman pong nananakit ang kanilang mga mata na makita po ang sweetness ng Kim Pao. Anyway, dumako naman tayo ngayon sa pagbabasa po ng comment mula sa ating mga kapwa Kim Pao fan. So, eto, para sa gabing ito mula po sa komento ni Madam Norma Dayag, napili natin basahin. Sabi niya dito, Gandara, at last, makakapunta na sila dito sa Isabela, sa Santiago City. Nearby namin ang lugar na ito. Kaya lang, hindi ako makakapunta due to my present condition. Mild stroke ako, Gandara. Naku, get well soon po. Sana ay muling mabalik. Pero mild lang naman, di ba? At medyo mahina akong lumakad. Kaya antayin ko na lang ang balita sa dalawa. Anyway, may pa sila pupunta sa Balamban Festival 2025. Ito lang ang libangan ko sa maghapon kasi hindi na ako pumupunta sa mga dati kong bisyo na pagsusugal. Grabe naman yun. Kaya eto na lang ang bisyo ko, manood sa ganap nila. So at least, di ba, yung boringness nyo ay napupuna naman ng Kim Pao. So ayan, maganda naman po yung naipalit nyo na bisyo ang manood na lamang po ng update sa Kim Pao. Kaya eto, nanonood na lang sa ganap nila. Retired government employee ako at may anak ako
na kapares ng birthday ni Paolo, May 30. And God bless you both and you all, all your fans. So with you, Gandara. Thank you po. Anyway guys, hanggang dito na lang din po muna ang ating update. Thank you so much po sa pakikinig. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Salamat. Good night.